Muling pagbati ang aking pinapaabot sa inyong lahat, mga giling naming mga taga-subaybay na laging nag-aabang sa ating programang Library of Wisdom. Kumusta kayo lahat? Nawa kayo ay muling madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Amen. Muli, itong inyong lingkod kay Cristo, Pastor Jomel Arsenal, na bumabati sa inyo at hindi po ako nag-iisa sapagkat yung kasama ko noong nakaraang linggo, nakaraang Martes ay muli natin nakakasama ngayon. Siya po ang leader ng area ng Laguna. Ano po, walang iba, ang kapatid na Luis Burillo. Bati po kayo. Magandang umaga po muli, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, at mga masugid na mga taga-subaybay. Ang inyong po lingkod, Brother Luis Burillo, APML po ng Santa Rosa at Laguna area. Yeah. Salamat Pastor Jomel sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa programang ito ng Library of Wisdom. Yeah. At ating maitanghal ang iba't ibang mga aklat na publications ng ating Philippine Publishing House. Ayan. Alright, maraming salamat Brother Luis. And of course, nakikiusap tayo sa ating mga viewers ngayong umaga, lalo na sa ating mga kapatid, na pakishare ng ating live sa inyo pong mga timeline, sa inyong mga friends o sa ating mga local churches para sila rin ay makinabang. Unang-una sa tatalakay natin ngayon kung gaano kahalaga yung aklat nating ibabahagi. And of course, sa inyong mga friends, na ito pong ating pag-aaralan ay may pamagat na Discovering God's Pharmacy for Health and Healing. Ano ho? Lalo na sa ating panahon na talaga namang dumarami ang iba't ibang mga karamdaman, dumarami ang iba't ibang mga pagkakasakit. So ito ang ating pag-aaral. Kaya yung salitang pharmacy dyan ay mula sa root word na farm. Pharmacy. Ayan, ng healing and tinatawag natin health, no? Health and healing. Pero bago natin pag-aaralan yun, mga minamahal, ang ating pinakalundo ng ating pag-aaral, of course, let us ask the guidance of the Lord, no? Through Brother Luis. Okay, sige po. Tayo po ay sama-samang yumukod at magalang na mag-usad ng panalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, kami patuloy na nagpupuri sa inyong mahal na pangalan. Yes. Sapagkat kayo, Diyos, ay tunay na karapat-dapat papurihan, sambahin at luwalhatiin. Yes, Lord. Amang Banal, patawad po sa aming mga pagkakasala at pangasiwaan po muli kami ni Pastor Jomel sa natatanging pagtatanghal na ito ng inyong mga aklat, kung saan itinataas ang inyong kapangyarihan na magpagaling sa pamamagitan ng kalikasang inyong ipinagkaloob sa amin. Purihin, O Diyos, ang inyong pangalan. Pagpalain ang aming mga tagapakinig, taga-subaybay. Naway maunawa nila ng lubos ang mga katotohanan ito at maging kapakinabangan para sa kanilang mga tahanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen at amen. Alright, so salamat Brother Luis. And of course, nung mga nakaraan ay atin ipinahayag sa kanila yung magandang aklat, yung Natural Remedies, no? Encyclopedia, na kung saan ay talagang napakaraming nilalaman noon. Nasa 733, I think. 730 diseases. Yan. Hindi ko pala nabanggit. 11,000 inexpensive home remedies, mga kapatid. Ayun, doon sa encyclopedia na yon. Oo, may 733 yung mga sakit na pwedeng mapagaling. Yes. And then, yung mga remedies na nando, nasa 11,000. 11,000. Ang dami, ano? Oo. Talagang marami kang choices, maraming options, kaya nga ang tawag sa kanya, encyclopedia. Yes. Opo. At I hope na pwede niyong balikan. Ang gagawin siguro natin sa ating page dito sa South Central Luzon Conference, gagawa tayo ng mga playlist. Doon sa playlist po, ay nandoon yung segment ng Library of Wisdom para mabalikan po ninyo ng mas maalwan yung ating previous na video. Na halimbawa, gusto ko nga yung encyclopedia ng Natural Remedies, ay pwede nyo mabalikan. O di kaya yung ating Bible story na naipahayag nung nakaraan, ay madali nyo pong mabalikan. Kasi pagka hanapin nyo ulit, isuswipe doon sa South Central page, ay maraming mga video na ng mga nakaraan. Opo. So gagawa tayo ng playlist, kausapin natin ang ating technician, para ang bawat episode at iba't ibang segment ay mas madaling makita. Yes, Tulad ng tayo nasa episode 3 na ng ating Library of Wisdom. So yung una, Bible story. Kung kayo mayroong interest nun, balikan nyo yung video. Nandun, kompleto recados. At nung nakaraan, yung ating Natural Remedies Encyclopedia na maliwanag ding ipinahayag doon ng Brother Luis. And of course, ngayong umaga, May bago ulit. bagong aklat naman sapagkat sa bawat bagong episode natin ay bagong aklat man ang ating dala. Bagaman
hindi palaging si Brother Luis ang ating kasama sapagkat marami silang mga APML. 10 kami dito. Marami, 10 ha. Tapos una ka pa lang, nakadalawa na. And then, of course, yung kanilang pinaka-leader, ang ating publishing director, Pastor Romero. May lakad siya ngayon eh. Kaya Yes. hindi natin makasama ngayon. Opo. Kaya ngayong umaga, mga minamahal, dahil sa ang ating paksa ay Amazing God, Discovering God's Pharmacy for Health and Healing. Ano yung aklat na dala natin at para mainggan nyo sila, makita nila. Yan. Nais ko pong i-introduce sa inyo ang napakaganda at tunay na kapakipakinabang na aklat. Opo. Ang Amazing Healing Plants. Aba, ang ganda ha. Sa pangalan pa lang ay ma-amaze ka na. Ay, talagang amazing. Opo. So itong Amazing Healing Plants na hawak, pwede pa hawak nito. Mga ilang kilo ba ito? Wala pa. Mga kalahati siguro. So, 1 kilo mahigit yan. Ganoon? Parang napakagaan, ano? At saka, ang ganda ng title pa lang at saka yung kanyang design, yung decoration niya, very creative yung gumawa. Ano ho? Amazing Healing Plants na ang kanyang author ay si JC Curian. Aba, ito dahil sa kilala mo siguro ang author nito, ipahayag mo kung sino yung author nito. Okay. Opo, sige Kuya Lois, go ahead. Sige, ating dumako na po tayo, no? Sa ating bagong aklat ngayon, ang Amazing Healing Plants. Opo. Ang author po niya na isang Indian. Opo. Yeah. Indian national po yan. Mayroon siyang bachelor's degree in botany, master's in anthropology, Opo. at may master's din siya sa social work. Ayun, wow. Oo, talagang kaya social worker ito. Opo. Kaya yung format ng pagkakagawa niya dito sa aklat na ito Opo. ay talagang alam niya kasi kung ano maaaring kailanganin ng tao. Yes. Kaya very very apt na kung talaga kung sa kwan naangkop. Naangkop at talagang napag-aralan niya, no? Yeah. Opo. Meron din siyang PhD in medical anthropology. Wow. Honorary Doctor of Science degree. Dahil sa kanyang extensive work, Opo. yung malaganap na gawain niya, at gayon din ang mga publications niya tungkol sa medicinal plants. Kaya siya binigyan ng honorary degree. Hindi nga lang sinabi dun sa ating pagpapakilala dyan kung anong paaralan ang nag-grant sa kanya noon. Ayan. Okay, so yan po ang ating may akda. Yan. At nais ko ring Opo, dalhin na. i-describe mo yung content dito at saka Yung yung content features. yan. Yan. Dahil okay. napakaganda. Go ahead po. Ang aklat po natin na Amazing Healing Plants ay mayroong 303 na mga karamdaman. Aba, na nilalaman nito. Nalilalaman yan, ha? Opo. 303. At meron tayong 301. Na halos ay magkapareha sila Opo. na mga medicinal plants. Yun. Sangayon sa karanasan ni JC Curian, Opo, yung author. kanya pong hinango yan, yung mga karanasan niyang yan, at yung iba pa niya mga references, Opo. at kinumpile niya dito. Ang aklat pong ito ay 2-part. Aha. Kung makikita ninyo, dalawa yung pink dyan, ano? Oh, Yun ay okay. indexes. Tapos yung asul na bahagi, yun ang content. Yun ang content. Opo. Okay, nadudun yung 301 na mga medicinal plants. Opo. May magagandang larawan na inilalarawan po yung ating mga medicinal plants. Opo. Hindi na ako nag-scan kanina At meron tayong mga limitations sa pagpapakita ng ating pictures. Opo. Kaya meron po tayong magagandang larawan dito na nung mga halaman mismo. Yes, oo. Pagkatapos yung kanyang medicinal use, ano po yung mga sakit at Ayun. mga karamdaman. Opo. Pakikita nyo po mamaya, ipapakita ko yung yung format ba sa pamagitan ng hindi nga pala natin mapapakita, Mapakita, no? at least may masabi natin. Yes. Medicinal use, how to use, at saka yung ano ang bahagi na gagamitin. Ayun. Kung buong halaman, kung ugat, kung dahon. Yes, kasi kung hindi naman lahat tangkay. pwede na ganun gagawin. Hindi po pwede. Opo. Naalala ko nung yung isang aklat namin Oho. yung Healing Wonders of Herbs. Yan, oo. Sabi pa, paano ba gamitin yan? Madaling-madali yan. Pumunit ka na isang pahay na pakuluan mo. Pahinay, papakulo ha. Oo. Hindi rin po pwede na maghula-hula. Dahil baka pag nagkamali, luha-luha ang labas Oo. Kaya dito, meron pong mga Sasabihin talaga kung anong bahagi. instruction. Yes. kung anong Detalyado, instruction. Brother Luis, ano? Yes. Opo. Dito sa kanyang, may makita kayong
pink yung border. Yan, sige nga. Doon sa pink na border na yon, Opo. may makikita kayo doon at least ay 8 na indexes. Aha. Ang unang index is how to use plant material Yun. as medicine. Opo, oo. Paano mo gagamitin yung halaman bilang panggamot. Yan. At naroon po yung ilang mga tips paano i-gather, paano natin anong oras, may oras pa yan. Opo, Anong panahon mo i-gather? Pagkatapos ay paano mo siya gagamitin. Merong ilang pamamaraan dito ng paggamit ng halamang gamot. Opo. Ang isa dito ay hot infusion. Ayun. Pag hot infusion, ang halamang gamot ay inyong pinakukuluan ng mga 15 minuto. Pagka naman cold infusion, ang sabi po dito, yan po ay several hours Ayun. na binababad sa tap water lamang. Cold infusion yon. Ayun. Pero meron tayong decoction. Anong ibig Ang sabihin? decoction naman yung mali pala ako. Doon sa hot infusion, hindi pinakukuluan. Ibinababad lang sa mainit na tubig. Ayun. Yan. Ang decoction, ito yung pinakukuluan, 30 minutes. 30 minutes. 30 ayan. minutes. Yung hot infusion, mga 15 minutes lang yun na ibinababad sa mainit na Sa tubig. water, yan. Oo. Yung namang decoction ay 30 minuto po nating pakukuluan. Ayun. Okay? So yun po yung mga ibinababad, ginagamitan ng tubig. Yan. Meron namang, ito pa, nadidito din yung normal dosage. Hindi ko na lang i-discuss. Basahin ninyo, magkaroon kayo ng aklat na ito. Ayan, oo. Sapagkat haba po ang panahon namin ni Pastor Jomel. Tsaka sa the way na pagpapahayag mo, para pinapa-excite mo sila na magkaroon ng kopya. Talaga. Madali lang Opo. Tapos pwede mo siyang gawing juice. Oo. Yung mga halaman, alam naman natin yan kagaya ng carrots, yung oregano, ginagawa nating tea, yung Ayan. sambong, ginagawa nating tea. So gawin nating juices, Ayan. pwede natin pulbusin. Yung malunggay, pinatutuyo. Yan. Di po ba? Ang pagpapatuyo ng malunggay, hindi po pinaiinitan. Air dry lang siya. Kumbaga kusa lang siya doon na Matutuyo. At wag mong paantayin na mag-brown. Kailangan maberde pa siya. Maberde pa. Ang pinakamaganda po, ilagay nyo sa brown paper, ilagay mo sa loob ng ref. Opo. Pagkalupas ng 2-3 araw, tuyo na. Malutong yun, i-grinder nyo ngayon. Ayun. Yun yung blender ba? Sa Yung malunggay, blender. malunggay. Yung malunggay. Opo. Ayan. Ay, Maganda, kaya, no? bakit tayo bibili ng mga nasa kapsula na? Samantala po, pwede Meron namang mga plants tayo dyan. Okay. Maging Ganyan. masipag lang sa pagtatanim Huwag lang yung sa kapitbahay, baka maubos yung sa kapitbahay. Opo. Pwede natin gawin pating poultice. Ang poultice naman, yung itinatapal natin. Yes, oo, opo. Pagka may mga pamamaga, ano po yung mga may cancer, ano po ang ginagawa ng ating mga kaibigang may mga wellness centers, at Yes, saka may mga center sila na pagpapagaling na natural. Ano Yes, po? natural, oo. Dinidiktik nila yung, medyo pinipit-pit nila yung cabbage. Tapos yung mga pagang bahagi doon inilalapat. Poultice yun. Yan, Yung itinatapal. Ang ganda, Yan, no? okay. So, maraming gamit yung mga plants, ano? Talagang kaya nga po dito 303 Oo, na mga karamdaman po pwede ang mong paggamitan. pwedeng gamutin nung 301 na mga Na mga halamang gamot. mga halamang gamot na nandito mismo. Dito po Yes, mismo. opo, Yes. oo. Pagkatapos pwede kang gumawa ng ointment. Ayun, parang lalong Sa gumaganda. mga Chinese medicine, talaga pong minaster na nila yung paggawa ng ointment. Kasi yun yung ating balat, butas yan Yes, oo. At kapag ka po yan ho ay natagos doon sa ilalim, mapapansin niyo, pagka langis, nilalagay mo ng langis, mamaya tuyo na. Tuyo na. Kasi Paano inaabsorb. pumasok yun? Inaabsorb, opo. Pumapasok yun sa loob. Ganon din yung ointment. So yun yung property ng halamang gamot, Opo. pumapasok sa katawan natin. At lahat po, mga minamahal na mga taga-subaybay, ang lahat po pumapasok sa ating balat. Dumadaloy din sa ating dugo. Ayun. Kaya mag-iingat po tayo na kung ano yung ating inilalapat. Ibig sabihin ay huwag basta-basta na maglalagay ng hindi ka sigurado. Nang hindi ka sigurado. Walang direction of use, yung kanyang usage at Yan. hindi alam kung ano yung nilalagay. Yan. Kaya mahalaga, magkaroon nito, masundan mo kung anong dapat ilagay. Ang isa pa po ay index of ailments. Ano naman po yun? Ito napapakahalaga ng index na ito, Pastor. Opo. Sapagkat dito, makikita mo, nakahanay po ang iba't ibang mga karamdaman. Kagaya ng abscess. Ano ba yung abscess? Yun ay may pagbukol ba? Yes, oo. Naalala ko, nagka-abscess ako dito sa ibabaw ng ngid-ngid ko. Bumukol na gayon. Yung pala abscess, nagnanana sa loob yun. Masakit Kaya yun. ano ang gagawin mo? Ang sabi diyan, premature expulsion of the fetus from... abortion pala. Sorry. Abscess. Sorry.
accumulation of acid in the body. Accumulation of pus in a cavity. Yan. Nagkakaroon ng nana doon sa loob. Ayun, abscess yun. Ngayon, meron ho ditong pahina na nakalagay. 31, 52, 105. Yun pong mga numerong yun, mga pahina yun, bubuksan nyo ngayon at hahanapin nyo sa page 31, Ayun, 100, yung mga direction. 52 at 105. Ayun. Yan, okay? So, kaya napakarami po nito. Makikita nyo sa isang sakit, ha? Puntahan natin yung mga common na karamdaman. Halimbawa ay asthma. O yung asthma dito, meron pa siyang counting description. Opo. A condition of attacks of difficult breathing and breathlessness due to the contraction of the air tubes and accumulation of mucus. Ayun. So pagkakaroon ng plema. Ano po? Ngayon ang dami, pastor. Ang daming daming numero mga na yan. pages, Lahat pong yan ay pahina. Yun. So, pagka dito, yun kasi sabi mo, pastor, na mayroon kang pagpipilian. Yan, marami. Pagka po tayo ay nagpa-check up, Opo. ay pag binigyan ka ng halimbawa sa ubo, may resita. Solmiox, ay di yun lang Solmiox ang iyong alam. inumin, oo. Samantala ito, Marami. ang doktor na ito, doktor ito pagka ito ay nagbigay sa atin ng reseta, ay madami. Ayan, Madami, nakahanay yan. Ayan. So, mamimili-mili ka sang-ayon sa halamang nadudoon sa iyong bakuran lang. Ayun. Oo. Marami kang choices. Yes, So, marami makita kang nito na choices. akala mo, yung mga pinagbubunot mo nung araw, yung tinatabas tinatabas mo mo, lang. itinatapon mo, andun, nabasa mo ito, may makita mo, yung binunot ko doon at itinapon ko, nandito pala, ay di, mabagyan mong halaga yun, sapagkat yun ay magagamit sa panahon ng pangangailangan. Kapag nabasa mo, ay maraming choices ng iba't ibang mga halaman na pwedeng gagamot doon sa iyong karamdaman. Yes, Opo. yes. Meron tayo ditong glossary. So, mga definition of terms yan. Yes, opo. Pagkatapos meron tayong bibliography. Yan po ang mga references Ayun. na ginamit ni J.C. Korean para makasulat siya ng aklat. Ayun. At pagkatapos, index of botanical names. So, yung botanical names nila, yung scientific name nila, naririyan po yan. Naka-index yan talaga. Oho. Index of English names of plants. Ayun. So, kung halimbawa, ang alam mo yung English na pangalan, ay di hahanapin mo. Kung Opo. specifically may hinahanap ka Correct, oo. na halaman, ay di doon po, makikita mo yan dyan. O kasi minsan iba-iba yung pangalan ng isang halaman. Opo. Mamaya yun, may sabi pa ko sa tungkol doon. Opo. Yun ay nakasama sa index. Comprehensive Index of Plants in Various Languages. Ito, hindi ko masyado nagagamit ito. Yes. Sa iba't ibang mga lingwahe. Yun. Nandyan po yan. Tapos, ito, mahalaga itong isang ito. Active Principle. Index of Active Principle. Nakalagay dyan, no? Active Principles of Various Plants. Ito mahalaga ito, Pastor. Opo, bakit Kung po? ikaw ay interesado gumawa ng mga gamot, Galing sa mga halaman. galing sa halaman, meron kang knowledge kung paano gumawa. Ano po? Ng mga herbal. Makikita mo kung ano ang mismong, halimbawa, ring halaman nga rin. Oho. Anong makukuha mo dyan? Ayan. So, yun ngayon ang i-extract mo. Yun ngayon ang property na magagamit mo. Pwede mo i-research, Ayun. ibabangga mo ngayon sa science kung ano ang ginagamot ng ganitong active Correct. principle. Ayun. So, laki Kaya pa kinabang. ang laki pakinabang nitong aklat na ito. Kaya, Basta basahin. Oho. Oo. At pag-aralan. Itong bahaging ito para doon sa mga researchers. Yes. Sa oo. mga research. Ang pero, pinaka- pero doon sa mga, may mga karamdaman, mga kailanganin yun nila. lang index of ailments. At yun. saka po yung ating index na kung paano gagamitin. Ayan. Yan, yun ang So, mahalaga. Opo. Bago natin. Ang sige, last go ahead index, po. ang last index dito. Opo. Index of plant names in pangalan ng halaman Ayun. sa English, Tagalog, Ayan. Bisaya, Ilocano. Aba, mayroon ha? Meron ganun? Kompleto. Nandyan. Hindi ka maliligaw. Ayun, Hindi ka, oo. kasi kung magkamisa, sinasabi mo, maghanap ka nga ng uray. Ano ba yung uray? Uray, hindi mo alam yung uray. Kasi ang alam doon sa ibang lugar ay, ano nga itong uray? Ito yung spinach Nakalimutan ko tuloy. Oo. Spinach, oo. Yung, hindi. yung Ang spinach. uray ay kwan. Yung, may tawag dyan. Yung okay, spinach. anyway. Oo, yung, matinik. Yung matinik. Hindi sa luyot. Yung, Hindi sa hindi luyot. pa, iba pa yun. Nagkaroon ako ng mental block. Anyway, mamaya, maalala ko yung, Ayan, oo. yung uray. Maraming katawagan yan. Mamaya baka may mag-comment dyan kung ano yung spinach na Tagalog. Okay. So, yun po ang mga iba't ibang bahagi ng ating aklat na ito. Ayan. At napapakaganda po na gamitin natin para sa
ating mga karamdaman. Ayun. At Ayan. salamat, Brother Luis. So nakita ninyo mga minamahal, yung mga features na ipinakita, mga example lamang. At yun nga, kulitis nga yun. Yun, kulitis But pala. buti na lang nanood si Pastor Mike Dalina. Kulitis. So, ang kulit talaga nitong uray na ito. Yung uray yata Ilocano eh. Yung kulitis, Tagalog eh. Oo. Sa amin yan, ay ang kulit talaga. So itong amazing healing plants na binabanggit, Kuya Luis o Brother Luis, ay nakita natin yung mga magagandang features na yung in-example. Ito ba may mga biblical basis ba ito na iyong mabanggit? Bago natin alamin kung gaano kahalaga Alam yan. mo, ang talagang mahalagang tanong sa atin ngayon ay, yan ba ay mabisa? Yan ba ay talagang magagamit? Yan. Yun ang Dahil, tinatanong eh. alam ninyo po talaga, ang Panginoon nagbigay sa atin yan. Mapasusumpungan po natin yan sa mga awit 104:14. So dahil ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, Oo. nilikha niya una yung mga halaman bago ang tao. Yeah. Ano kaya ang purpose? Yeah. May layunin. Ang sabi po dito, He causes the grass to grow for the cattle. Yung mga damo. Mga damo, yes. Para sa hayop. Mga hayop, Ano? oo. And the herb for the service of man. Aba, maganda ha? Oo, sa King James Version yan. Para sa ipaglingkod sa atin. Para po magagamit natin. Yan, Di po ba? Para sa kwan. Ngayon, ang isa pa, na dito sa Revelation 22 verse 2. Opo. Ang sabi po sa atin, pagdating natin sa langit na bayan, nagagamit pa rin tayo herbal. O, tinan mo, ang sabi diyan na, in the midst of the street of it, pagka tayo naduduna, maglalakbay, mamamasyal tayo. Doon sa kalagitnaan ng halaman ng iyon. Opo. Ano po? Ay, ang sabi sa atin dito ay, and on either side of the river was the Yes. tree of life, Yun. which bare the 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree Oh, ano gagamitin? were for the healing of the nations. Ayun. Kita mo? Oo, kaya malaking bagay. Oo. Dahil may binabanggit doon, healing for the nations. Yung dahon, yung herb niya, ay nandito na. Ay, ito yung amazing healing plants. At dahil makikita natin mga minamahal na ito yung napakahalaga. Ito ba'y, dahil mahalaga, safe ba ito gamitin? Yeah. Baka tayo ay mapahamak dito eh. Di ba? Ayun tayo pamasisi, ano? Alam mo talaga, Opo. Pastor, sa panahon ito, pagka yung katanungan na yan, lagi natatanong yan, safe ba itong gamitin? Yun, oo. Nag-usap kami ni Pastor Michael. Sabi niya kumakamisa ng tao ay killing na killing sa scientific Yun. na mga patotoo. Yun, oo nga. Samantala, sabi ni Pastor ito, Pastor Mike, kausap ko kahapon, ang revelation, ang pahayag ng Diyos sa kalikasan, Yan. nakakaligtaan natin. Kaya yung tanong na yan, para bagang ang tanong totoo bang yung mga binigay ng Panginoon ay nakapagpapagaling? Yan. Parang Kasi masyado- kino-question natin ng Diyos. Correct. Kasi masyado tayo nakasandalo sa scientific na mga product. Nakalimutan natin yung mga natural products na galing sa Panginoon. Alam mo, sa totoo lang, merong tao na nagkiling ng ating, hindi ko na discuss dito yan. Yes, oo. May tao na nagkiling ng paniniwala ng tao. Okay, i-divert tayo. Pero ang totoo na, noong unang panahon, ang ginagamit naman talaga, halaman Yan, yung at mga natural na kalikasan. mga, Oo. mga- Ngayon, siyempre, alang-alang sa komersyo, para- kinakailangan ito ngayon, i-divert. Maraming pera, nakontrol niya yung industriya ng ng pharmaceutica. Kaya ito na ngayon ang kaisipan ng tao. Ngayon, gusto, yung tanong natin na ligtas Ligtas ba yung gamitin? O kaya naman effective? Doon lang tayo sa effective. Ligtas nga. talaga, ligtas. Galing sa Diyos yan eh. Kung Ang effective tanong ba? kung effective. Gaano ka-effective yan? Gaano ka-effective? Tingnan natin po ito ha. Alam niyo may mga pag-aaral eh. Yan. So titingnan natin yung pag-aaral. Dito tayo sa Dahil siyensya. pinag-aaralan muna bago mapatunayang nagagamit na kapaggamot eh. Kita mo ang mga yung natural healing products, ang nakalagay no therapeutic claims. Yan. Oo. Kasi kapag hindi chemical, hindi ko yun. Hindi yun pagpagaling. Yun ang paniniwala ngayon ng tao. Oo. Yun ang narrative ngayon. Yes, oo. Pero may nakalagay doon eh. May nakalagay. no therapeutic. Pero ang alam natin talaga, ang sabi nga for the service of man eh. Yes. Kaya mga minamahal, ang totoong para sa kagalingan natin ay halaman. Oo, O yun yung natural. natural na gawa ng Diyos. Sangayon sa Bible ha. Pero pag ang pinag-usapan natin ay yung science ngayon, ito ngayon. Ano sinasabi ng science? Yun ang gusto kong dalhin ngayon sa atin. Opo, bago mo yun i-link kuya, para makita ng ating mga taga-subaybay na ang kahalagahan sapagkat makita natin magkaiba yung focus ng science na product at sa mga natural plants. Pangalawa,
dito sa ating pag-aaral na ito, makita natin na hindi sa paggamit ng gamot para sabihin natin maging effective ay dapat po pinag-aaralan para malaman kung kasi hindi lahat ng halaman ay fit doon sa isang sakit. Oo, hindi lahat. Halimbawa ay yung colitis, hindi yan pwedeng fit doon sa panggamot sa iba't ibang karamdaman. Dapat pinag-aaralan kung saan siya fit. Ganon din yung iba't ibang mga dahon. Kung kaya dito sa binabanggit, no, bago yan na binanggit bago magpatuloy si Brother Luis, dito sa Amazing Healing Plants, mayroon pong 303 na sakit at mayroong 301 na pwedeng panggamot na halaman. So makita natin, hindi lang isa na halaman para doon sa 303 ba yun? No? Hindi lang isang halaman. Marami. Oo, Marami kang hindi pagpipilian. maraming pagpipilian. Depende doon sa research kung saan siya effective Yes. gamitin. Aha. Ituloy mo yan, Okay. Brother Lois. So ito yung isang pag-aaral noong 2006. Sabi dito, systematic review examined the randomized clinical trials investigating NHPs. Ang NHP, natural health products, Opo. for conditions such as Post-operative. post-operative complications, cardiovascular disease, gastrointestinal disorders, critically ill patients, and urinary tract infections. Yan ang mga karamdaman. Ito ang natuklasan nila. The evidence suggests that NHPs could be cost-effective. Effective din siya pati doon sa kamenusan sa paggamit in preventing post-operative complications. Yun. So yung mga natural healing products na yan ay nakakatulong para yung pagka din operahan na, Yan. gagamit ka ngayon ng mga healing products na ito, hindi nagkakaroon ng komplikasyon. Ayun. Naiiwasan. Walang implikasyon eh. Oo. Walang komplikasyon. Walang But komplikasyon. results were more inconclusive for other conditions. O kaya, meron pa rin kinakailangang pag-aaral. Ayun. Pangalawa, ang sabi pa dito, herbal medicine for heart failure. Aba, maganda, Sa ha? China naman ito. Okay. Heart failure ha, pero herbal medicine. Oo, yan ang ginagamit nila. A Opo. 5-year retrospective. Tiningnan nila yung mga naging resulta. Yes. Cohort study compared heart failure patients receiving conventional care with or without adjunctive herbal medicine. Yung adjunctive, yung tinutulungan ng herbal medicine. Ito ang natuklasan Anong nila. findings nila dyan? Ito po ang natuklasan nila. Opo. Herbal treated patients had significantly lower readmission rate. Aba? So yung ang nakita nila, yun pong ginamitan ng mga herbal medicine, Yes. hindi na, mas kukunti ang bumabalik. Ayun. Kaysa doon sa hindi. Yung mga pabalik-balik hindi lang. ginamitan, pabalik-balik. Pabalik-balik. Oo. Yan. At saka, sabi pa dyan, there was no significant increase in direct medical costs. So dahil lang, yung pagkatapos ng post-operative, di ba? Opo. Pagkatapos ng operasyon, wala nang mataas na mga kagastusan pa. Ayun. Kasi Pinansyal. lalo na ang pera sa ating panahon, kung sa ating panahon ngayon dadalhin, ang pera ay, pag wala kang pera, napakahirap pagpa-hospital. Lagi kang nag-iisip, ano kaya pwedeng gamot nito? Nakalimutan natin, meron palang ganito, mga minamahal. Lagi natin ang focus doon ay yung mga medicinal na mga gamot. At ang iniisip natin pera kasi yung check-up pa lang, ang laki na. Tapos resitahan ka pa. Ay yung pambili pa. Gaya ng binanggit mo dati, paano gamitin itong Amazing Healing Plants, ay yung herbs? Abi, pagpaklit ka doon ng isang page. Hindi pala ganun. Kailangan meron. Di ba? Joke lang naman dyan. Anyway, sabi niya, isa pa ho. Isa na lang ito, last na. Na noong 2010, ito naman sa Australia ito, Pastor. Sa Australia ito. 2010 economic analysis examined several complementary interventions. So, tiningnan nila kung ano pa yung mga complementary interventions. Kasi marami yan eh. Opo. Merong water therapy. Dito, nabanggit dito yung acupuncture, St. John's wort. Isang halaman yun na para bagang basta isang petal lang yun eh, na maraming single layer na petal lang na halaman. Makikita niyo po yung St. John's wort. For mild, moderate depression, acupuncture for low back pain, herbal and inflammatory, phytodolor, isang halaman din yan. Yes. For osteoarthritis. Aba, maganda. Siyempre yun, ay, ang dami may rayuma ngayon. Yan ang ginagamit nila. Itong Herbal lang, finding nila. Sa St. John's wort, could save nearly 50 million annually Aba? ng Australia. All in total sa Australia. Ang kanilang itinataya nila na makamemenos ang bansang Australia ng 50 million
used in place of conventional antidepressants. Itong gagamitin. Wow. Kaysa doon sa mga ginagamit na chemical na antidepressants. Yan. At saka yung phytodolor, ang sabi po dyan, could potentially reduce osteoarthritis treatment costs Wow. by up to 178 million per year. Grabe, Kita mo yan? Talagang Kaya kung malaking ito po tipid. yung matututunan natin, kung matutunan natin gumamit, malaki po ang nagiging kaminusan. Nakakatipid ng malaki. Oo, dahil sa ito yung mga research nila talagang effective eh. Yung research nila, yung kanilang findings nakita nila kung gaano katipid kapag ka nagiging nagamit mo at ito napaka-effective. Hindi naman gagamitin yung pag hindi effective eh. Kaya doon tanong natin gaano ka-effective ito. Kaya pagdating sa medicinal plants o sa mga panggagamot, plants are the best. Yes, yes. Lalo na ang Panginoon ang nag-design yan. Yan. Kaya pala sa Bible, lahat ng mga nilikha ng Panginoon, it was created for a purpose. Nilikha siya sa isang layunin, mga minamahal. At kaya nung binanggit sa isang talata kayo na, ni Brother Luis, ay yung herbs ay for the service of men. Yes. Mga minamahal. Dahil nakita ka ng Diyos ang makinat na nung nakaraan. So, dahil ang oras natin ay napakabilis. Dito sa Amazing Healing Plants, ano yung mga examples na pwede nating makitang may panggamot? Yung mga halimbawa. Okay. No? Yes. Dadali ko na sa inyo ng madaling-madali. Yung mga common lang na magagamit. Yung common natin, Yes. ginagamit nyo na. Kailangan sa loob ng ginagamit nyo bahay. na. Okay, kagaya po ng bawang. Aba, anong magagamit sa Para bawang? saan ang bawang? Antibiotic yan. Ganoon? Yan ang pinaka-natural na antibiotic. Antifungal. Naalala ko nun, kaya yayaman sabihin sa inyo, isang buwat kalahati, hindi ako makapagsapatos. Ay, bakit po? Ay, paano? Nagkaroon ng alipong ngayong aking paa. Both yan, hindi ako makapagsapatos. Alam mo, ang ginawa ko, ako nagpunta rin naman sa doktor at nagkonsulta ako, binigyan ako ng antibiotic. Hindi ko ininom yung antibiotic. Sabi ko, hindi ako nainom ng antibiotic. Ay, di bahala ka, basta magre-reseta siya. Tungkulin nila yun. Ayun, Na yun kasi ang kanilang sila- trabaho. sila Nagkonsulta doktor ka eh. Oo. Okay. Hindi ako uminom. At ang ginawa ko, pinahiran ko ng bawang. At pagkatapos, tumigil ako ng pagkain ng manok, isda, binawasan ko muna yung aking mamantika, itlog, yung lahat ng malalansa, inalis ko. Sa loob ng 1 linggo, kitang-kita ko talaga naghilom. Ayun. Yung Gumaling. oh, kasi ang nakita ko doon sa Natural Remedies Encyclopedia, may kasama ng eczema yun. So yun ang kwan. Naging effective ang bawang. Oo, Paano ginamit? Tulad dito. Iyon ho ay kahit yung gayatin mo lang, kapag kaya na ikwan, mas maganda yung medyo pitpitin mo siya. Ayun. Pagkatapos ako ipapahid. Sapagkat kapag kaya na ipinitpit ninyo, yung kanyang property na alisin. Opo. Alisin. Ipapahid mo yun, umaasir yun. Ayun. Gumagana yun doon sa sugat mo. Aba, effective ang bawang ha? Yes. Ang bawang pala, hindi lamang siya panggisa. Yun lang ang alam natin. Panggisa po, ang bango ng bawang. Pwede din pala siya doon, pangpagaling. Yes. Alam mo pa ang ginawa ko isa? Opo. Isang gabi, talagang sumakit yung aking kulani. Kasi nasa paa, di ba nagkakakulani tayo? Yes, ang hirap Sa pa naman singi. maglakad. Oo. Ang sakit. Sabi ko, parang lalagnatin pati ako. Sabi ko kay Mrs., Mama, igawa muna ako ng Russian penicillin. Aba? Alam niyo yung Russian penicillin? ano naman yun? Nagtadtad ng bawang. Ba, ang tawag ay Russian isang kwan lang penicillin, ha? isang gano'n ha. Oho. Pagkatapos yung kalahati nung, kaunti din lang sibuyas, tinadtad sa isang kutsara. Opo. Tapos nilagay sa isang kutsara. Nilagyan ng pulot, kaya pinigaan ng kalamansi. Ayun. Russian penicillin. Very Tapos isinubo sa akin ngayon. Yan. Kain ko. Ay madaling araw yun, 2:00. Aba, matindi. Walang laman ng tiyan ko. Huwag ho kayong kakain o inom ng Russian penicillin na walang laman ng tiyan. Oo nga. Talaga pong hahapdi ang inyong tiyan. Ako, humapdi ang aking kikira to tiyan. sigmura, Sabi ko, Lord, mamamatay na ata ako. Tapos, nung mawala na, alam mo, nakatulog ako ng maayos. Nawala yung sakit kaagad ng aking kulani. At gumaling. Ayun. Isa yon sa nakatulong din na maghilom Ayun. nung panahong yon. Napakabisa. Dahil yung dugo, yung circulation niya, Yes. napunta doon sa paa. So naging effective yung bawang. Yung antibiotic property niya sumama sa dugo. Ayun. Yung dugo pupunta doon sa dinadala yan doon sa sugat eh. Correct. Yan po ang magpapagaling. Ayun. So ang isa doon ay yung bawang. Yes. Talaga, ano? Antibiotic 'yon. Yung kuno 'yon. Pero ito pa, nakakapagpababa ng presyon at ng cholesterol, nagpapalakas ng ating immunity at iniiwasan po ang Infections. at nakakapagpagaling ng ubo at sipon. Ayun. Yan. At ng bronchitis. Kaya po ang aming ipinapayo, kapag nag-uubo, magtadtad ng bawang, yun nga po, lagyan ng pulot, lagpigan ng kalamansi, kahit bawang lang, o kaya sibuyas. Pwede rin sibuyas. Yung bawang po, pwede rin yun. Kahit yun lamang bawang, kalamansi, at saka pulot. Kung walang pulot, kalamansi at bawang, okay din.
walang problema. Yung ilan nga po mayroong mga high blood, kumakain ng bawang. Oo, yan, maglulumlum ka naman ng bawang. Ang bawang naman. Maya-maya, kita mo, bababa Nagre-reduce ang na pala, no? presyon. Yung naglo-lower ng blood Okay. pressure. Anong Punta mga naman- maliban sa bawang? Meron Ayan, pa ba? meron pa ho tayong itong luya. Luya. Meron din, ha? Luya, oo. Pagka may malat ka. O yan, si Brother Ariel, lagi basta't yan ay malat, maglulumlum yan ng luya. luya, Oo, yan ang kanyang pangkwan dyan. Ano ang sabi po dyan, Oho, sige motion sickness. Kapag ka ikay magbibiyahe, malulain ka, maglumlum ng luya. Teka, magandang punto yan, ha? Kasi marami mga nagbabiyahe, parang hirap sila sa biyahe. Nasusuka, Yes. nahihilo. Ang sekreto ay, Bawang. Ay, luya. Sorry, luya. yung luya ay babalatan. Oo, babalatan mo. Babalatan, O kaya pagkatapos. naman, manipis. opo. Gumayat ka ng manipis, mga dalawa, tatlo, alisin mo yung balat. So, mas madali ka lumagal sa balat. Tapos yun ang ilumlumin. Ayan, sa iyong paglalakbay na kaganon, Oo. nababawasan ng hilo. Oo. Alam nyo, alam natin na hindi naman totoong masarap eh. Oh, hindi. Pero pagka nasanay ka na, Masarap kasi na. bumili ka ng ano ba yung mga nabibilang gamot. Hindi ko na nga alam yung mga gamot na nabibili niyan eh. Para sa hilo o sa ano, chemical na yon, meron pang foreign. Alam niyo po kasi, pag nagpasok tayo ng chemical sa ating katawan, Opo. foreign body yan. Ayun. Ang tingin ng ating katawan dyan, lason. Kaya mas mainam po ay yung natural. Yan. Oo. Luya. Okay? Yan. So- Anti-inflammatory. Kaya yun hong luya po pwede niyong gawing pangtapal sa okay. mga namamagang bahagi. May arthritis. mga arthritis, Oo. mga tubo. Pero, Oo. wag ho ninyong iinitan. Wag niyo, kasi ang iba binabangi. Wag ho niyong babangihin. Lalong papaga. Ang anumang bahagi ng katawan natin, ininitan mo, lalong papaga. Kaya kung gustong pong lumupa, ay iyo pong yung kwan lang, pitpitin mo siya, Yung luya. tiktikin mo siya, tapos itapal mo siya ng Yan. yung siya lang. Wag mo nang iniinit. Yan. Okay? At nakakatulong din po yan sa sore throat at tubo. Okay? Ayun. Ito na, patuloy tayo sa turmeric naman. Aba, yung turmeric ay lalo na yan. kamukha ng luya, no? Oo, kamukha Pero ng yung luya. turmeric ay dilaw. Basically, yan ang luyang dilaw natin. Basically, nakakatulong po iyan sa ating pamamaga din, sa pagtunaw at paggagamot sa ating atay. Aba, maganda, ha? At nagsusupport din ito ng mga kasukasuan natin. Ayun. Para po mapalakas natin. Ang isa pa po, saan natin, nais natin bilsan at tayo kakunti ng oras. Oo nga. Aloe vera. Aba, Yung aloe vera, para saan gusto yung nyo aloe pong vera? mawala yung inyong mga tagi-tagihawat, pahira ng aloe vera. Ayun. Ang aloe vera, na may napasok, di ba? Ang ilalagay nila, di ba? Colgate. Mahal pa yung Colgate. Kung ikay may aloe vera, iyong Tanggalan ng dahon, meron sa ilalim. talupan yung ibabaw at inyo na pong ikuskus doon sa inyong Yung napasok. napasok. Aba, maganda, no? Madaling maghihilom yan. Sa sugat, madali pong magpahilom ng sugat ang aloe vera. Naalala ko nung one time, nataga akong ganyan, aloe vera ang aking ginamit. Nung isa pang one time na nataga ako, malunggay, yung talbos ng malunggay, kinimis-kimis mo lang ganyan, at aking itinapal na gano'n. Humilom agad. So, effective ang aloe vera? Madaling, madaling maampat ang dugo. nandito din po yan. Yes, Yan, naririyan nandito. yan. At saka natural skin moisturizer. Ayun. Kung gusto ninyong inyong pisngi ay... Baby face. Kagaya ni Pastor, di ba? hindi lamang yung mga herbal Opo. na mga parang gulay, ano? Yeah. Pati yung ating mga ornamental plant. Yun, pag sinabing ornamental ay yung mga Yung mga pampaganda bulaklak. natin. Kagaya nito, Sige nga. gumamela. Uy, wow. Yung gumamela. Okay, paano gagamitin? Para po sa ubo. Aba, yung Okay? gumamila pwede sa ubo, ha? Oo, para sa sige, ubo. Okay? Ang ginagamit po dyan ay yung... hindi pala nakalagay dito, ano? Pero yung po, pwede yung mga dahon niya. Yung dahon niya, gagamitin po dyan. Lowers blood pressure, promotes hair growth. Wow. Doon sa mga uupod na ang mga nakakalburo na. Nalipis na. Yung mga member ng HIV. Aba. Yung may sakit na HIV. Ano ba yun? Ano yun? Hair is vanishing. Gano'n? yung Hair may is vanishing, ha? Kaya Oo. HIV. At saka maigi po itong pampurga. Mild laxative. Paano gamitin itong pangpahaba ng
buhok, pampatubo. Opo. Tingnan ninyo po dito sa ating kwan. Ayun. Mga pagka sinabi natin, wala nang bibili nito. Sabihin ay, nandun na sa video. Sapagkat, yung dito binanggit namin, bago ipagpatuloy mga minamahal, ay mga ilang piraso lang po ito. Ay dito, nasa 301. Oo nga. Yung mga halamang panggamot. Yung binanggit namin, lilima lang ito yata eh. Go ahead po. Go ahead, Brother Okay. Luis. Gusto ko po itong bilisan ko na kasi. Go ahead po. Itong pang-apat. Nalilito po tayo dito sa akin sasabihin na ito. Alam niyo po yung oregano na kinikilala nating oregano. Opo. Okay. Ang tawag po doon ay country borage. Ganon? Hindi ho yun oregano talaga. Okay. Sino kaya? Sa English po ang sabi doon ay Coleus. Coleus, oh. Okay, yun po Coleus, ay, ang tawag po doon ay country borage. Pero ang turing natin doon, oregano, iba po talaga yung halamang oregano. Saan natin nagagamit yan? Sa ating mga pag-uubo, ganun din. Ano po? Para po improves heart function. Aba, maganda. Mabango ito eh. Very Puro aromatic mabango po nga. yan, Yes, yung oo nga. oregano nating tinuturingan na oregano. Correct. Pero ang tawag po niyan, dito sa aklat na ito, ay country borage. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng kagamutan ng oregano, Yan. at sasabihin niyo, hanapin yung oregano, maliligaw po kayo dito. Walang oregano. Wala. Pero nandyan yung tinatawag na oregano. Country borage. Oo, Ayan. nandun din yan. Oo. At saka ho yung drumstick. Alam niyo ba kung ano ang drumstick dito? Ano po yung drumstick na yun? Moringa olifera. Ganon. Yun Hindi yung yung, malunggay. hindi yung mga hita ng manok, ha? Hindi po yung hita ng manok. Drumstick dito ay yung malunggay. Malunggay, okay? Kasi po si JC Korean ay Indian. Ayun. Kaya yun ang kanilang mga katawagan doon. At saka yun naman talaga, kahit sa Amerika, kilala din nila as drumstick yan. Ayan. Ayan. So, nakakatulong din po yan sa mga respiratory disorders ang oregano. Kagaya nga po ng sabi ni Pastor Jomel, napakarami po. 301 Yan. na halamang gamot. Ay di, hindi ho natin maubos ito sa loob ng maghapon. Hindi. Kaya ang pinakamaganda lang po, isipin po natin na ang Diyos ay mayroong pharmacy na talagang galing sa Kanya. Farm, F-A-R-M-C-Y. Yan. Pharmacy. Ang original na pharmacy niya ay halamang gamot. Yan. Yan. Pagka po gamot na ginawa ng tao, okay din po yan. Ano po? Sang-ayon po sa piniprescribe ng ating mga doktor, ng ating mga healthcare professionals, wala pong problema, okay din po yan. Yun nga lang, maaari magastusan tayo. Magastusan, oo. Pero kapag ka po tayo ay umaasa o kaya ay mag-aaral ano po, ng pamamaraan ng Panginoon sa pamagitan ng kalikasan, Mga natural. bentahin nyo po. Yan. Bentahe. Opo, napakaganda. Hindi ka na gagastos sa sa mga reseta sa ating doktor. Mahal din naman ang doktor. Ano po? At saka yung kung halimbawa nakikita ninyo na ganito, medyo parang masakit ang bato ko. May simptomas yun eh. Di mataas ang presyon mo. Hindi ka re-resetahan kasi ng ating mga doktor pag walang laboratory. Ayun. Ay di another gastos pa yun. Gastos na naman. Ay alam mo naman talaga masakit ang batok mo eh. Ayan. Namamanhid na ito. Ang iyong pisngi, abay mataas na ang presyon mo. Anong gagawin mo? Magbawang ka na. Mag-hot foot bath ka na o mag-steam bath ka para bumaba ang presyon mo. Ayan. O, So, pagka may bumaba, May action agad. nawala. Hindi ka na gumastos ng 2,000 hanggang 3,000 sa laboratory. Ayun. Hindi ka na gumastos sa doktor. check-up, yan, Hindi ka na etc. gumastos sa pamasahe. Pagka lumalabas, kasama mo yung anak, pakakain mo pa sa Kain mo labas. pa sa, oo nga, oo, yun mahirap. Dahil Kaya wala na tayong talagang oras. gastos. Opo. Dahil wala tayong oras, Brother Luis, baka merong gusto magka-interest nito. Ay gusto nila magkaroon ng kopya. Paano ba sila magkaroon ng kopya nito at ang halaga nito? Ito ba abot bulsa, abot kamay? Ay, kaya. Yung nga, natural go ahead. evidence ay 6,675 yun eh. Oho. Pero ito po ay, kwan lang po ito, 3,060. 3,060, kalahati. Kalahati. Pero 301 diseases. 303 na mga karamdaman ang 301 dala po yung nito. mga halaman. Okay. Kagaya po ng sabi ko sa inyo, nun kami po ay bahagi dito sa teritoryo natin ng South Central Luzon Conference. Sige po, go ahead po. Si Pastor Joel, ang atin pong publishing director. Si Brother Ariel dito sa San Pablo. Ang inyong lingkod, Santa Rosa, Cabuyao. Si Brother Jimmy, Santa Cruz. Sister Mylene, dito po yan sa Lipa City. Si Brother Freddy Polistico, Batangas. Si Pastor Abion sa
Bundok Peninsula. Sa Lucena ay si Brother Sam Del Mundo, si Bing Untal ay sa Calamba, at si Rupert Macapagal. San Pedro, yan, kapitbahay ko yan, si Brother Rupert. Di ko alam kung ako'y may nakaligtaan. Romy Dagdag, yan sa Balayan. At least sa nadagdag mo pa. Oo. Western Batangas. Yan. So, inyo pong, kung kayo'y nandito sa mga lugar na yan, kontakin nyo po ang mga makigiting, mga masisiglang, mga kapatid nito, at sila po ay inyong mapaglilingkuran kayo. May mga kanya-kanya po kaming mga literature evangelist, kaya makipag-ugnay po kayo sa ating mga minamahal ng mga literature evangelists. Baka ay merong gusto mag-message, meron ka bang cellphone number? Yeah. O siya Facebook mo? Pwede. Pwede po kayong magsadya sa aking Facebook page. Mag-message po kayo sa akin doon. Luis Burillo. Sa Brilliant Longevity Choices na FB page ko rin. At gain din po sa telepono bilang 0928-507-6799. Yan. Pwede po namin mag-message po kayo at kayo po ay aming paglilingkuran. Ayun, maraming salamat Brother Luis at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. So kung may mga interesado magkaroon ng sariling kopya nito, message lamang kayo sa kanya o sa kanya mga kasamahan. At yung mga binanggit niyang numero at Facebook ay pwede ninyong gamitin para makontak ninyo sila. Ano po? Sa ating pagtatapos dahil wala tayong oras, tayo po ay dudulog sa ating Panginoon sa ating panalangin. Sino nag-pray kanina? Sige, ikaw tayo nag-pray kanina. Nag-pray. Sige, ikaw na mag-pray panghuli. Sige po, tayo manalangin. Mahal na Diyos, sa mga banal, pinupuri namin, tinuluwalhati inyong pangalan. Salamat sa napakagandang pagkakataong ito na muli po kami ay nakapag-aral. Pagkaloob po, Diyos, ng aming mga minamahal na tagapakinig ay naliwanagan at nakita nila ang kapangyarihan ninyo sa pamamagitan ng inyong kalikasan. Mangyari nawa, O Diyos, na kami ay mahikayat, maakay, sa higit pang mga kaalaman tungkol sa inyong butika, sa inyong tunay na pharmacy na kung saan kayo, O Diyos, ang may kapangyarihang magpagaling sa amin. Ikintal niyo po sa aming mga puso't isipan ang pagnanasa na mag-aral at pasakop sa inyo sa pamagitan ng mga kapamaranang ito na inyong inilaan sa pamagitan ng kalikasan ng mga halamang gamot at sa mga iba't iba pa pong kapamaranang natural. Salamat, O Diyos, sa programang ito. Salamat po sa inyo na pinagkaroon niyo sa amin ng opportunity na makapagbahagi. Ang lahat po ay aming idinalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Luis. And of course, sa lahat ng ating mga taga-subaybay na nanood sa ating programa, I hope na nakinabang kayo, nagkaroon kayo ng interest at lalo na magkaroon kayo ng sariling kopya sa inyong mga tahanan upang kayo po ay merong advantage pagka meron kayong kaalaman patungkol po sa mga tinatawag nating amazing healing plants. Napakaganda. Okay. Ayun po. At sa pangalan po ng ating programang Library of Wisdom, kasama natin, of course, ang ating partner, Brother Luis Burillo. Maraming salamat. At ang ating technician dyan, Brother Ralph Abihay. Ito po yung abang lingkod kay Cristo, Pastor Jomel Arsenal, ang nagsasabi sa Library of Wisdom, ang ligtas ang may kaalaman. Amen. Lamang may kaalaman. Isa pa ulit, Pastor. Isa pa. Alright, isa pa. No? Sa Library of Wisdom, lamang ang may kaalaman. Ayan. Next week Magsasanay na tayo niyan. God bless. Salamat po. Salamat ng marami sa inyong pagsubaybay.